Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa iyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinaguga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka na iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinaguga at mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-ayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila ang nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 11 na linggo sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pong tema ay ang paggawa ng mabuti o pagiging matuwid. Sa salitang Hebreo, ito ay tinatawag na tzedakah. Sa salitang koinoko na Griego, sapagkat ang ginagamit po natin
sa ating ebanghelyo ay ang koinoko na Griego, diakosini. At makita natin ito sa versikulo 1, kapitulo 6 ngayon sa ebanghelyo ni San Mateo. Na sa Latin naman ay nasalin na justitiam. Sa atin, parang justice. Ito yung magiging matuwid o ang paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay mayroong 3 gawain. Una, sa ebanghelyo ngayon ni San Mateo, kapitulo 6, versikulo 2 hanggang 4, ito yung paglilimos o paggawa ng mabuti at pagtulong sa ngailangan. Pangalawa, mula sa versikulo 5 hanggang 6, kapitulo 6, ebanghelyo ni San Mateo, ang panalangin o pagnilay-nilay. At mula sa versikulo 16 hanggang 18, kapitulo 6, ebanghelyo ni San Mateo, pag-ayuno o ang pagkaroon ng disiplina tungkol sa pangailangan ng pagkain at pag-inom. Tzedakah, ang paggawa ng mabuti o dikaiosune, ang pagiging matuwid o justitiam, ang mamuhay sa katarungan. Ito yung panawagan para sa atin. Panawagan na ginagawa noon ng mga propita. Ang isa sa mga propita na nagpapahayag ng tzedakah ay ating napakinggan ngayon sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari, kapitulo 2, versikulo 1 at versikulo 6 hanggang 14, na ito yung kanyang mga huling araw. Dahil siya ay kukunin na ng Panginoon. Ang masimbolo na kanyang pag-akyat sa langit na mayroong karwahe na apoy at hinihila ng apoy at siya ay dinala sa ipo-ipo sa hangin, ay nagpapahayag sa kakaiba na paraan ng kanyang pag-uwi sa kanyang panghuli na bahagi ng kanyang buhay. Na ikinalungkot ng kanyang disipulo na si Elisios. Pero nakatanggap si Elisios ng pangalawang bahagi ng pagkapropita at nasaksihan ito ng mga tinatawag mga propita ng Carmel. At doon nagpatuloy si Elisios at hinahanap niya ang Diyos nung kanyang tinanong, nasaan ang Diyos ng Israel? Hindi niya alam na roon ang Diyos. Nung hinampas niya ang Ilog Jordan, ito ay nahawi, na ibig sabihin, nasa kanya ang Panginoon Diyos. Hindi lang sa panahon ng kasiyahan, lalo't higit na sa panahon ng pangangailangan at kalungkutan. Kaya, kailangan tayong magpakatatag sa harap ng Diyos. Kaya sa versikulo 25 ng Salmo 30, sinasabi, magpakatatag ang tanang may tiwala sa Panginoong o sa may kapal. At ito yung ating dapat tingnan, na ang pagpakatatag ay ang mamuhay sa matuwid. Ang mamuhay sa matuwid ay yung sinasabi natin kanina, na una, gumagawa ng mabuti sa pamagitan ng pagbibigay sa mga nangangailangan na tinatawag itong paglilimos. Pero ang paglilimos ay generic na salita, na ibig sabihin pangkalahatan na salita sa lahat ng ating kayang gawin at pwedeng gawin upang ating ipahayag ang kabutihang loob sa ating kapwa-tao. At ang buhay panalangin ay ang ating ugnayan sa Diyos. Hindi sa mga tinatawag nating nakasulat na o dili kaya kasanayan na, tradisyonal na panalangin na ating nasa ulo at inuulit-ulit. Hindi sa mga paraan at mga tradisyon, mga debosyon. Bagkus ang mahalaga sa panalangin ay ang panalangin na mula sa puso, nasa katahimikan ating ginagawa.
Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon, papasok ka sa isang pook na ikay nag-iisa at sa lihim ikay manalangin ng taimtim na maging marubdob ang iyong pagpahayag ng iyong pananalig sa Diyos dahil taimtim ang iyong panalangin at pagninilay at tunay na pag-ugnay sa sarili sa ating Panginoon Diyos sapagkat siya'y tumatanggap ng panalangin. Huwag ang panalangin maging automatic. At ang pag-ayuno. Ang pag-ayuno ay hindi yung para sa fasting o hindi kakain dahil mag-diet ka para sa iyong katawan, para sa iyong sarili. Ang pag-ayuno ay siyang ating pagkontrol sa lahat ng ating kinakain upang ang ating naipon sa pag-ayuno ay ating itulong sa ating kapwa. Sapagkat gusto ng Diyos na tayo'y magpahayag ng kabutihang loob sapagkat ang Diyos ay mabuti. Pakisabi sa katabi mo o sa taong malapit sa iyo, mabuti ang Diyos. Magpakabuti ka. Palakpakan natin ang mabuting Diyos na nagbigay sa atin ng mga biyaya na ating gustong tanggapin. Pumalakpak pa ng malakas yung gusto pang makatanggap ng mga biyaya na kinakailangan natin mula sa ating Panginoong Diyos. Iyon ang ating pagsabuhay ng tzedakah. Di kayo sine. Justitiam. Kabutihang loob o paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ginagawa natin ito sapagkat tayo'y imahe ng Diyos at kung tayo'y gumagawa ng mabuti, Diyos ang ating ipinapahayag. Dinala natin ang Diyos sa ating kapwa at ang ating kapwa ay napalapit sa Diyos dahil sa ating kabutihan. Amen? Purihin natin ang Diyos.